Milyon-milyong mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ayon sa pag-aaral, 6 sa bawat 10 pamilya may kamag-anak na overseas Filipino worker, OFW, na nangangahulugang may 8 milyong anak ang naiwan dito sa Pilipinas. Ilan sa kanila, kasama natin dito sa mataas na paaralang Ateneo. Ilan sa kanila ay kapwa nating atinista. Kilala mo ba sila? Sino nga ba sila? Tuklasin natin ang kanilang mga karanasan. Di mo alam, ako'y lumigaya. Bigay sila ng motivation sa akin. Yung motivation kahit katiting man lang, okay na kasi at least bibigay sila ng inspirasyon sa akin. Kasi ginagawa naman talaga nila lahat para lang sa akin. Kabubuti siya sa ikabubuti ng pag-aaral ko. Yung tatay ko, palagi niya akong tinatawagan para balitaan yung mga grado ko, buhay ko. Nasa tabi ko na sila, pwede nila akong bantayan, pwede na tignan yung mga ginagawa ko. Kasi kung tinatawagan lang naman ako, hindi nila makikita kung ano talaga ginagawa ko sa pag-aaral. Malas kong ito, minsan sinuwerte din ako nang makilala ang taong tulad mo. Pasensya na, sana maintindihan mo. Gusto lang kita makasama. Natin ng epekto nito sa pag-aaral, ano? Kadalasan kung ang isang magulang ay wala at sinasabi nating OFW, yung pagtutok mismo sa pag-aaral ng bata, yun ang nagiging problema. May mga ilan dito na kinakailangan, halimbawa makipag-usap ang magulang sa mga guro, hindi na niya masyado itong nabibigyan ng pansin. Kinakailangan siguro na malaman ang pinagdadaanan ng mga estudyante sa mismo paaralan. Baka naman meron tong concerns or problems sa kanyang mga kaklase o sa kanyang guro na hindi masabi-sabi ng bata sa kanyang mga magulang. Ito yung nagkakaroon tayo ng problema kasi minsan hirap na sila mismo hindi rin nila maamin sa sarili nila na hindi nila kaya yung mga kanilang problema o suliranin. Live in Australia. So, when I transferred to the Philippines, I don't see many language. So, siguro, I have more freedom. Kasi I can go out more compared to like before, where I have to ask permission from her mom. Like with my studies, I study on my own, and she hired a tutor naman for me to make sure that I study. So, it doesn't really affect me. I don't really have responsibilities kasi I have roommates and drivers. So, parang, without my mom, I'm like, it's more malone for me. My mom's coming home December. So, I always look forward with Kasi ang akala niya, wala nang masyadong titingin sa kanya, wala nang masyadong magtututok sa kanya. Sinasabi natin positive outlook in life na isip mo na naandun ang tatay mo o naandun ang iyong mga magulang na nagtatrabaho dahil nais nilang bigyan ka ng isang mabuting kinabukasan. At bilang tugon doon, gagawin mo ang lahat, gagawin mo ang nararapat bilang isang estudyante, ang iyong responsibility para ipakita sa kanila na na-appreciate mo yung kanilang pinaghihirapan. Nag-aantay pa siya ng mga bibili ng barko. So hanggang ngayon, hindi pa rin namin, parang inaasam ko pa rin na ngayon umuwi siya. Pero parang malabo. Ever since I was a kid, never ko pang na-experience na mag-Christmas with my dad. Akin, nakakalungkot kasi ang hirap ng walang tatay. Ang hirap ng walang tatay na parang walang gagabay sa'yo. Yung growing up years. Ang hirap kasi hindi ko masabi sa tatay ko yung mga dapat na sabihin ng mga panlalaki. So instead na masabi ko sa tatay ko, minsan, nasasabi ko sa mga friends ko. Pero iba pa rin kasi kapag yun eh. Iba pa rin kasi kapag yung
experience ng tatay. Lalo na yung wisdom na binibigay niya, every advice na binibigay niya, nakakatulong sa'yo. Nakakalungkot kasi all throughout my life, parang lumaki na rin ako na walang tatay. Kung kailangan ko siya, yun pa yung wala siya. Ito po yung sitwasyon na yun nga, na walang tatay. Kasi, diba nga, ako lang yung lalaki sa pamilya namin. Tapos, lahat pa ng kasama ko sa bahay, puro babae. So, yun nga, lahat ng mga bagay na panglalaki, nababaling ko sa mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko, hindi naman lahat ng kaibigan ko, puro tatay. So, yung mga kaibigan ko, mga ka-age ko lang din na parehas ko nakaka-experience yung maturity stage. Pag mature, kaya, ayun, di ko alam kung saan ako kumukuha ng advice. Di mo makikita mga pangarap ko.